The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Mga kabarangay, kanina po napag-usapan po natin yung iba't iba pong scenarios na maaari pong mangyari kung sakali pong mapirmahan or mabito po ito pong term setting bill na tayo po ay naghihintay ngayon kung ano po ang magiging resulta. At isa po sa mga natalakay natin kanina ay yun nga pong maaari pong kung mapirmahan po ni President Marcos ito pong bill na ito ay maaari pa rin pong magkaroon po ng isa na naman pong panibagong proseso kung sakasakali pong i-contest po ito ni Attorney Macalintal sa Supreme Court. At ngayon nga po mga kabarangay, meron po tayong isang update po mula po kay Attorney Macalintal sa isang statement po niya regarding this bill na pinopropose nga po ngayon at hinihintay po natin kung ano po talaga mangyayari sa atin pong BSKE. Kags, Marian, Kags, Butch, babasahin ko lamang po muna ito pong statement ni Attorney Macalintal. Ang sabi po niya, President Ferdinand Marcos Jr. should veto the proposed measure seeking to extend the term of elected officials of the Barangay and Sangguniang Kabataan or BSK and move the date of elections in November next year, according nga po kay election lawyer Romulo Macalintal. Macalintal said that vetoing the bill would show the chief executive's respect for people's right to choose their leaders. This bill suffers from the same constitutional and legal flaws as Republic Act No. 11935, which attempted to delay the December 2022 BSKE but was declared unconstitutional by the Supreme Court in the landmark 2023 case of Macalintal versus Comelec. The lawyer explained in a statement nito pong nakaraang linggo. Although styled as an act setting the terms of office for barangay officials, the bill is clearly misleading. Its true effect is to postpone the December 1, 2025 elections to the first Monday of November 2026, allowing incumbent barangay officials to continue serving in a holdover capacity, effectively extending their tenure without a public mandate, he added. Although Congress may legislate the term of office for barangay officials, Macalintal asserted that it cannot extend their tenure by postponing elections. Doing so violates the constitutional right of the people to choose their leaders, a right that cannot be bypassed by legislative appointments disguised as holdover extensions, he pointed out. Additionally, the lawyer said the bill violates the constitutional rule that a measure should only cover the subject indicated in its title. Macalintal, however, pointed out that the bill mentioned three different matters: the term extension, postponement of the December 2025 elections, as well as authorization of holdover appointments of incumbents and extension of their tenure in office. Ayan po, medyo marami-rami po tayong naging update po doon sa statement ni Attorney Macalintal. Maraming salamat, SK May. Nais ko lang pong sabihin sa inyo na nag-ingay po si Kagawad Marie. Ngayon lang po siya nagpakita, nag-ingay pa. Alam mo, hindi kasi kanina, naisip ko kasi, yung kung babalikan natin, yung Supreme Court ruling na nag-declare nga na unconstitutional yung ginawa natin, na ginawa ng Kongreso na postponement noong 2022. At ngayon, ang sinasabi ni Attorney Macalintal na it is a disguise. At the same time, Kags, naalala ko na, di ba pag gumagawa tayo ng batas, it should be in prospective application, not retro. So ngayon, yun yung sinasabi ni Attorney Mac siguro na aside from pointing out those three na nabanggit ni SK May kanina, dapat yung atin pong inaprubahan ng Kongreso at ng Senado, dapat prospective application. Since term setting naman
I mean, yun yung pino-point out niya na pwede ka namang mag-BSKE ngayon, tapos i-apply mo sa mga mananalo on that election. Yun yung dapat na ipino-point out niya. But the problem is, upon reading din yung pinasa na bill, meron kasing provision na holdover. So meaning, lahat po ng mga opisyalis, mga incumbent officials na nakaupo ngayon, sila po ay mananatili sa kanilang posisyon hanggat hindi pa rin nagkakaroon ng another election in which tinukoy rin naman po dun sa batas na, sa bill na ipinasa na it will be set on first Monday of November 2026. Okay. Kap? Yeah, well, sa akin kasi, yung point ni Kags Marie na dapat talaga makikinabang ang susunod, hindi yung ngayon. Kasi, una, yan din ang turo sa akin nung nag-aaral po ako pagdating sa paggawa ng isang barangay ordinance. Hindi ka pwedeng gumawa ng barangay ordinance na may tatlong klaseng idea na nakapaloob sa isang ordinansa. Katulad nung binanggit ni SK Mai, nandun na yung postponement, nandun yung holdover, tapos term extension. So tatlong magkakaibang, supposedly magkakaibang idea o prinsipyo yung pinasok at pinaloob dun eh. So base sa aking munting na pag-aralan pagdating sa paggawa ng isang ordinansa, parang medyo dun pa lang nakakalito na. Talagang ang forced to make a petition pag ganun dahil siyempre may mga abogadong nakikita yung mga ganyan. Though abogado rin naman si Pimentel, abogado rin naman sila ang mga congressman, ang mga senador, may mga abogado, hindi lahat, no? Si Cheese, hindi ko lang maintindihan kung bakit nag-come up dun sa ganung klase na resolution Republic Act o bill bill. So, yan ang isa sa gusto ko rin malaman. So, kapag hindi binito at pinirmahan ni PBBM yan, abangan natin ngayon yung salpukan sa Supreme Court. Doon natin makikita pare-parehas kung ano yung talagang magiging desisyon ng Supreme Court pagdating diyan. So doon ako nakaabang. Meron kasi sa provision dun sa lumabas na unconstitutional na dapat ang Kongreso at Senado pwede silang gumawa ng ganong klase ng batas pero dapat term setting. Term setting. Kaya siguro nagkaroon ng ganitong batas. But the problem is, dun sa batas na ginawa nila, merong holdover provision in which, yun yung sinasabi ng Supreme Court na walang karapatan ang Kongreso at ang Senado na sila ang magdikta ng ganitong sitwasyon pagdating dun lalo na sa barangay and SK, even sa local at any position sa gobyerno na dadaan sa election. Yeah. Pero actually, Kags Marie, di ba po, nung umpisa pa lamang naman po, nung ito po ay nasa Kongreso pa lamang po at hindi pa po tayo sigurado kung ito po ay mayaakyat po ba sa Senado, naging point of contention na rin po talaga yung term po na ginagamit nila. Hindi po ba na hindi nga raw po ito postponement ng atin pong eleksyon. Ito po ay para po sa term setting. Pero ngayon po, kung babasahin po natin talaga or pag-aaralan po natin yung bill, it covers both. You're right. Tama yung sinabi ni SK Mai doon. At the same time kasi, yun nga yung dahilan din siguro why Attorney Mac is asking the President to veto the bill. Kasi pakiramdam niya, niloloko nyo kami. Yun yung isa sa mga narinig kong term niya. Nililin lang. Yeah. So, nakakalungkot lang kasi nandito na naman tayo, maghihintay na naman tayo kung ano bang magiging resulta. And remember, kahit na nagkaroon ng ruling ang Supreme Court na unconstitutional, natuloy pa rin ang postponement ng BSKE 2022 to 2023. Kaya baka ganito na naman. It's the same scenario, same situation siguro, pinagkaiba lang is the word term setting na nila. Nagkaroon na ng pagsiset na dapat 4 years na
every after 3 terms. Every other term, 4 years, 3 terms, consecutive lang ang allowed ang isang kandidato na tumakbo in a certain position. Okay. Medyo ano lang ako, Kags Marie. So, ibig mong sabihin, doon sa sinasabi mo ay yung, alimbawa, nagpetition si Attorney Mac. Tapos, lumabas yung desisyon ng ng Supreme Court. Natapos na po. Kumbaga nangyari na po yung last po ng postponement. Paano mangyayari? Parang kulang pa rin sa taon yung mga uupo ng 2026? Ganun ba yun? Hindi, kasi gusto ko lang malinaw kasi biglang may pumasok sa, playing the devil's advocate here, Kags Butch. Okay. Halimbawa, tanong po ito, mga kasama ko. Pag pinirmahan ni Presidente yung batas, pinirmahan. Pagkatapos ngayon, syempre, ito na batas na, no? Magpipetisyon ngayon si Attorney Mac. Pag nagpetisyon ngayon si Attorney Mac, nagdesisyon ngayon ng COMELEC na unconstitutional, alam naman natin pare-parehas na hindi lumalabas kaagad yung desisyon ng Supreme Court. So pag sinabi ni Supreme Court, kunyari, hypothetical, sige, lumabas yan ng bandang December na yung petition, tuloy nyo yan ng next year, the 2026, o tuloy nyo na yan ng kulang pa rin ba o sapat na yung term? Sapat yung na. term nung ngayon, yung Sapat 2023 to 2026. Sapat na, kasi di ba, Mabubuo na po 2023. So, 24, 25, 26. Yeah, pero alimbawa, pinaaga niya. Di ang October. reklamo naman natin. October. Ha? October, pinaka-the best compromise. October of next year. Kasi October, nag-election 2022, di ba? 23. So kulang sila. Di kung October 2026, kompleto nila yun. Okay. Kasi, Kags Butch, kaya ako naman biglang naisip lang to. Ang isa sa mga nirereklamo ng mga nakaupo ay 2 years, lang daw kami. Yun yung sinasabi na ang mga Ako naman, di ba po, tanong to di ba nung tumakbo tayo ng 2023, alam natin na 2 years lang tayo? Exactly. Di ba? Yes. Tanggap natin yun. Pangalawa, ang may kasalanan as per ni Attorney Mac sa kanyang mga Attorney Macalintal sa kanyang mga interviews ay yung mga press release niya, ang may kasalanan yung nagpa-postpone, so yung Congress as a whole. Yun ang sinasabi niya. So which is which? Hindi ko tuloy maintindihan. Well, siguro kasama ako sa nalilito sa mga nagdidesisyon ng mga ganyan. Siya nga pala, no? Lahat po ng sinasabi natin today is June 18, Wednesday, 2:10 p.m. Ibig sabihin, kung ano man lalabas mamaya, kasi baka salungat yung mga napag-usapan natin. Sasabihin, tama. ito, baka mamaya pa lumabas, na teka muna, ba't yan sinabi niyo? May bagong news, di ba? Kaya doon tayo medyo nagkahagulo. So, Naganyan din ako nung last week. Yes. Kaya yun ang magiging problema. Pero anyway, para lang mag-pitch in ako, kaya nga palagi kong sinasabi noon na magandang kompromiso na yung 2026. Dahil una sa lahat, hindi gahol ang COMELEC. Number 2. Number 3, pasok yun sa 3 years na nakaupo ngayon. Deserve nila. Number 3, yung mga nagpe-prepara, lahat, aspirants tsaka nakaupo, may oras pa, may 1 year pa kayo para mag-prepara o maggawa ng lineup, whatever. Win-win situation para lahat yan. Nasabi ko na po yan 2 years ago, di ba? Nag-uumpisa pa tayo. Inulit ko po this year, and yun nga po ang napagkompromiso yata sa huling bicameral conference report na isinumite sa Presidente. Ngayon, yung kay Attorney Mac, mangyayari lang naman lahat ng arguments na yan kapag pumasa na yung batas. Pag pinirmahan ni Pangulo na, okay, let's go. Approve. Tsaka yan si Attorney Mac, tsaka yung... Pero magaganda yung puntos ni Attorney Mac. Pero maganda rin naman yung puntos nung kabila na sinasabing kaya nga namin nilagyan ng 4 years, 3 years na. Kasi yan talaga yung totoong term setting. Pero again, technicalities po kasi lahat yan.
maaaring sinabi ni Atty. Mac na gano'n at yung sinasabi ni Senator Cheese na ganito na mamaya pag-uusapan natin. Pero alam mo, abogado, may kanya-kanyang, sinabi nga ni Cap, interpretation yan kasi letter of the law ang fina-follow. Forthwith nga, hanggang ngayon hindi pa tayo tapos sa word na forthwith. Hindi pa tapos yung pinagdidebatihan na yan. Paano kaya kung ito, ganito nga Supreme Court? Yung sinasabi ni Cap na yung baka matagalan ng COMELEC, I think matatagalan talaga kasi... Supreme Court. Supreme Court pala rather. Kasi ano na lang, konting panahon na lang eh. So kung magdesisyon niya ng October, November, sasabihin nila ulit, kagaya ng sinabi nila ng 2023, moot and academic na yan. Ibig sabihin, wala na tayong magagawa, ituloy nyo na. Pero as per date, ayusin na lang natin ang date. Sa tingin ko, baka ayusin nyo 3 years, October 2026, or kung ano man ang napirma, di ituloy na lang. So, yun ang mga tinitignan natin sa ngayon dahil press for time lahat eh. Wala na. So, adjournment sinid G ang Congress, kung tama yung pronunciation ko. At kung aabot sa Supreme Court, press for time na rin lahat. Kaya alam mo, Congressman, yung napapansin ninyo, 2 years na tayong ganito, no? Yes. Mataan, masaya, malungkot, masaya. Iba pronouncement, iba announcement. Mamaya sabihin ganito, alam mo, gusto nating matapos na matuldukan na. Tuldukan nyo na po, gobyerno, sapagkat hirap na ang taong bayan. Hirap na rin ang mga nais tumakbo. At saka yung mga nakaupo na naghihintay na ba talaga, lalaban ba, papalag na ba? Kasi hirap na po yung damdamin ng mga barangay officials. At sana respetuhin naman yung ganong aspeto. Ayan po, may idadagdag pa po ba kayo, Congressman? Mamaya na lang ako sa third segment. Okay po. Mamaya na lang. Okay po, maraming salamat po doon. Para natigilan kayo doon natin. Oo, hindi. Hindi naman ako galit, nakangiti ako. Iniisip po nila kung nag-iinit po ulit yung dada. Marami nagsasabi niya, sabi na mainit daw ulo ko pag naglalay daw ako. Hindi, sabi lang hindi, namin oo. naki-carried away ka lang. Yes. Kasi talagang yung damdamin, di ba, mga kabarangay, iba to eh. Buhay natin to eh. Di ba? May 1 year ka ba o wala? Lalaban ka o hindi? Talagang ganun. Very passionate ang mga barangay officials and employees. Grabe sa social media. Pag sa, alam nyo, sa totoo lang, yung social media, Kags Butch, natutuwa nga ako kasi kinokopya na po itong sa barangay tayo, tapos saka, inaano eh. Pero ganun pa man, yung mga komento ng mga talagang bangayan eh, no? Doon ho sa yung hindi ho kami nagka-copyright. Kung nais nyo pong i-share yung amin pong sa barangay tayo clips, gusto nyo putol-putulin, go ahead. Masaya po kami. Go ahead. Gamitin nyo po yan. Sa inyo po yan. At kung may matututunan po tayong lahat, happy po kami. Please do so. Huwag ho kayong mahiya. Oh. Maraming salamat po, Kags, Butch, Cap. At mga kabarangay, of course, meron pa rin po tayong third segment. At mamaya nga po, pag-uusapan naman po natin yung mga updates po mula naman po sa COMELEC tungkol po sa usaping ito. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay